Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga Hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga Hentil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo, sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang Poon ay pasalamatan pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyo mga kapatid, higit po lalo sa inyong mga sumusubaybay ng salita ng Diyos, salita ng buhay, dito po sa TV Maria. Mga kapatid, gusto ko po kayong tanungin, imagine nyo po, kayo po ay isang halaman or isang puno, so to say. At kapag kayo po ay ipuprune or puputulan ng mga sanga bilang halaman, ano pong mararamdaman ninyo? Kung ako po yung halaman, kailangan ko pong tabasan, bawasan at ako'y ipuprune, ang nasa isip ko po at mararamdaman ko, aray,
bawat paggugupit, aray. Pero sana makita nyo po, higit lalo nabanggit sa ating ebanghelyo po sa araw na ito, kapag ang halaman, ang isang puno, tinatabasan, pinuprun, meron po itong magandang layunin. At ano po ang sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo? Kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Na para bagang sinasabi sa atin ni Jesus na itong mga aray ng isang halaman ay nagpapaganda, nagbibigay ng mas maraming bulaklak, nagpapabunga sa kanya. At maaari din po natin itong i-apply sa ating mga sariling buhay na meron tayong mga aray, hindi lang tayo para saktan, kung hindi pinapayagan itong mga aray upang tayo ay lalong lumago, lalong tumibay, lalong magbunga, at lalong gumanda. Kaya nga gusto kitang tanongin kailan ka huling umaray? Kailan ka huling umaray? Who knows? Dun sa huling aray mo, gusto ko lang palang patibayin, palaguin, pagandahin, at pabungahin ng ating Panginoon. Subalit aaminin ko po sa inyo, may takot sa akin sabihin itong pag ikay nasasaktan, pag ikay pinuputulan, binabawasan, merong pinapaganda, may pinagtitibay sa iyo ang Panginoon. Natatakot po akong sabihin yon. Bakit? Kasi po, baka merong iba sa inyo sabihin, Father, sinungaling ka. Matagal na akong umaaray. Matagal ko nang nararanasan yung pagtatabas ng Panginoon. Matagal ko nang nararanasan itong pagtatanggal, pagbabawas niya sa akin. Pero sabi mo, Father, itong mga pag-aray na ito para gumanda, tumibay, lumago. Baka may magsabi sa inyo sa akin, bakit ako, Father, hindi ko makita yung kagandahan? Hindi ko maramdaman na pinapalago ako ng Panginoon. Bakit hindi ko makita yung reason behind sa mga aray ko? Anong sinasabi mo, Father? Nasaan na yung pagpapaganda, pagpapalago ng Panginoon? Aaminin ko po sa inyo, totoo po. Maraming umaaray sa atin at marami tayong aray na walang sagot. Marami tayong aray na minsan ang hirap hagilapin ng kahulugan. Bakit ito ang nangyayari? Na parang, Father, may ano pa pang sense nitong mga aray ko sa buhay? Wala akong makuhang sagot. Totoo po, may mga aray na walang kahulugan. May mga aray na hindi natin makita yung sagot, bakit sila nangyayari. At iba, linggo, buwan, ang taon na ang binilang, kakahanap ng dahilan ng kanilang mga aray. Pero ito lang po ang maiiwan kong panghahawakan po natin. Kung hindi natin makita yung dahilan ng Panginoon, bakit niya hinahayaan itong mga aray na ito, sana maalala nyo lang po, 2,000 years ago, may isang mama, nilagyan ng pako dito sa kanan at dito sa kaliwang kamay. Pinakuan po. Kung kayo po yung mamang iyon na nilagyan ng pako, pinukpok dito, anong mararamdaman mo? Pak, pak, pak. Aray. Kanang kamay, kaliwang kamay, pati dalawang paa. Sana maalala mo lang kung hindi mo makita yung mga sagot sa pinagdaraanan mo ngayon. 2,000 years ago, may nauna ng umaray. May nauna ng umaray para sa iyo. At para sa inyong kanyang pag-aray sa krus 2,000 years ago, para kung sakasakali na meron kang mga aray, sakit, hinanakit sa buhay mo ngayon, sana maalala mo na sa iyong mga aray, meron kang karamay. Minarapat ni Jesus, ako mauunang aaray para kapag yung mga kasama kapatid ko na ang umaray, many years from now, lagi nilang maalala sa kanilang mga aray, meron silang karamay.
At pwede nating yung panghawakan. Na bagamat hindi natin makita yung dahilan bakit tayo may mga aray ngayon sa buhay natin, kahit walang sagot yung mga tanong natin, magkaroon lang tayo ng confidence. Okay na rin to. At least alam ko, yung Diyos, yung Jesus na sinusundan ko, naunang umaray sa akin para ngayon meron akong karamay. Kaya nga, gusto kita tanungin ulit, kailan ka huling umaray? 2 bagay. Una, sa iyong pag-aray, katulad sa halaman, baka may dahilan. Baka gusto ka palaguin, pagandahin, magkaroon ng bunga, mamulaklak. Baka sa aray mo ngayon, pinagtitibay ka. Pero ikalawa, kung sakaling hindi mo mawari ano yung dahilan, ano yung sagot, kung bakit mo ito nararanasan, pangkapitan, na 2,000 years ago, si Jesus umaray para ikaw ngayon, sa iyong aray, lagi kang may karamay. Amen.